Alas 2 na mga kaparmers. Katatapos ko lang doon sa shop. Gumawa ako ng sample bouquet ng money bouquet. Kaninang umaga, yung mga damo na nandoon sa dulo, tapos ko ng i-grass cutter. Ngayon, mag-harvest tayo ng itlog. Dahil sabi ni Brad, marami daw yung itlog nila. Sabi lang ha. Hindi pa ako sure. Open sesame. Kala nila pagkain. Lalagyan ito ng itlog nyo. Patingin nga kung mayroon ng itlog sa labas. Wala naman ng itlog sa labas. Lahat dito ng itlog. Bago tayo mag-harvest ng itlog, pinakuha ko muna si Brad ng Mother de Agua. Papaisnakin natin yung ating mga alaga. Yung mga okra dito, nasisira lang. Alam niyo ba mga farmers na ang okra ay kahit walang luto, masarap yan. Mahaba. Kakain kaya yung ating alaga. Ito yung tinapos natin kanina sa pag-grass cutter. Mga bata pa to. Matanda na. Dry na dry yung damo, yung pinutol natin kanina. Delikado ito pag mayroong maghagis ng UC, sigarilyo. Nasusunog yung ating mga pananim. Ito nga yung nangyari kahapon. Si Uncle nagsunog ng kahoy dyan. Yung puno ng kawayan sinunog. Magkadugtong to. Ayan yung pagitan sa gilid. Yung aking pananim na isama. 2 nyog. 3 pala. Nandun sa gilid, 3 nyog. Iwan ko lang kung mabubuhay pa yan. Namatay. Ito nga oh. Hindi rin nakatakas. Yung lizard. May mga ibang tao kumakain nito. Namang tawag sa inyo nito. Nakain sa kanila yan. Niihaw. Meron pa kang apoy oh. Umuusok pa. Yung mga puno ng nyog umuusok. Yung aking flies na iwan dito kanina. Nagdadala kasi ako ng flies pag nag-grass cutter ako kasi yung blade napipiko. Ito yung ginagamit ko pag straight. Yan o, meron pang apoy. Kahapon pa yan. Balik tayo dito sa ating mga alaga. Malinis na yung ating farm. Yung kailangan na lang linisin, yung ilalim ng kawayan. Huhulog pa yung aking anting-anting. Kailangan kasi ganitong sombrero para lahat natatakpan. Masakit sa balat yung araw kahit mag-aalas 3 na. Okra, kumakain kayo? Pagmarte. Sa inyo na. Sa araw na ito, masaya tayo dahil maganda yung performance ng ating mga alaga at farmers. Wala dito. Pero dito maliit lang. Yung dalawa yung marami. Kumaganda yung pangingitlog nila. Nagbibigay kasi ako ng Vitamin Pro sa ating mga alaga. Ito may sira. Sayang. Meron mga itlog mga kaparmers
na mahina or madali mabasag yung itlog. Madali mabasag yung eggshell. Kulang siguro sa calcium. Ito yung basag. Dito lang sa gilid. Marami nagsasabi na mas mainam daw pag merong takip. Mas maganda siguro, no, pag may takip. Pero sa ngayon, mga kaparmers, wala muna. Nag-i-enjoy pa kasi ako sa pag-harvest. Okay. Yung sugat ko, tinuka. Ilang piraso kaya? Nasaan yung mag-asag? Aray! Masakit! Ulo ko yung isang manok na yan. Sayang, oh. Dalawa na. Pero mga basag. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 times to 20 to yung ating harvest. Paganda ng paganda, nagsimula lang ito sa 10, 13 hanggang dumadami yung itlog nila araw-araw. Mas mainam, mas maganda pag nangitlog na yan lahat. Huwag mong kakalimutan, brad, ha? Palaging tatakpan pag gabi. Isang araw pa lang, mga kaparmers, ayan, naguhugis pugad na yan. Gumaganda na yung itsura. Pag palagi silang umuupo dito, gaganda yung itsura niyan. Ganda ng itlog, oh. Yung mga basag, automatic yan, pang breakfast. Cut. Nung nasa abroad ako, ganun din yung aking ginagawa. Panay nood sa mga video. Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya yung tamang panahon na ako naman yung mag-harvest, mag-aalaga ng mga iba't ibang mga alaga. Ngayon, nakikita nyo naman, mayroon tayo, mga kaparmers. Sa awa ng Diyos, napaka bait ng Panginoon. Marami man ang pagsubok, pero dumating yung tamang panahon para makauwi tayo sa Pilipinas at nakapagsimula na sa ating mini farm at sa ating farm shop. Ayan yung ating mga fresh, semi-organic na itlog. Semi-organic lang, mga kaparmers, kasi mayroon naman commercial feeds at mga organic na nakukuha natin dito sa ating mini farm. Dahan-dahan kasi masyado kasi madamot yung lakas tulog nabulunan. Ayan, mga kaparmers, pagkatapos natin mag-harvest ng kanilang mga itlog, ito, pinakain natin sila. At ako, pupunta na doon sa triangle house, ilagay natin sa tray. Gandang tingnan, mga kaparmers, ha? Wow!
Para sa akin, ayos na to. Yung sunod na papakainin yung mga Peking duck na maliliit. Pagkatapos yung malalaki at mga native na manok. At yung ating mga alagang baboy. Lagay natin sa tray. Paghiwalayin natin yung mga dark at saka light. Yung mga dark. Tsaka yung may basag. Yung light, medyo dark. Pero parang pareho lang. Ito sobrang light. Parang puti na. Sarap ng simoy ng hangin dito ngayon. Ang kontrata ko dito sa farm ngayon hanggang alas 4 lang. Si Brad na yung may iwan dito. Dahil mayroon tayong order na 1 dozen red roses. Ito may sira. Basag. Ito madumi lang, hindi basag. Pwede pa yan. Ito basag. Pag basag, ay masaya na si Mrs. Sa kanya yan. Bukas. Ano kaya nangyari dito? Oh? Parang mayroon siyang balat. Oops. Huwag na mabasag. Bibinta natin to. Pag walang bumili, masaya na naman si Mrs. Si Mrs. naman ang titira. Ito kasi ay gustong gusto na itlog ni Mrs. dahil nga galing lang sa ating mga alaga at semi-organic. Semi-organic yung kanyang pagkain, kaya yung vitamin na makukuha is talagang maganda. Hindi puro chemical. Ayan. Bakit merong dumi na pala? So, ito akala ko walang basag. Yung mga tinatawag na hairline na basag. Kailangan siparit yan dahil automatic si Mrs. ang babanat. Kasama na din kami siyempre. Umagahan. Ito ilalagay ko lang dito sa ating triangle house. Kasi minsan si Mrs. at saka yung aking anak gustong ma-experience yung pag-harvest. Maganda ito na lalagyan ng itlog o yung mga kaibigan ni Mrs. na gusto pupunta dito, kaibigan namin, gusto maka-experience mag-harvest, ito, basket pang photoshoot. Maganda. Kain tayo ba ng ibang mga alaga? Ito yung kanyang para mga tali. Hinihiwalay namin yan dahil hindi nakakain ng ating mga alaga. At saka parang hindi maganda. Parang mga hibla na wow, may katas. Yung malalaki ganito, hiwalay. Ito ay pagkain ng Peking duck, Muscovy duck at mga lalaking heritage chicken. Grabe ang ating mga alaga. Pag nawalan tayo ng budget na nga. Kailangan marunong tayo mag budget at kailangan din ng diskarte. Oh, sinisira yung net.
Tama na siguro. Hindi mo ito. Na-overfeeding. Grabe! Dito. Ano mga kalaban? Sa isa lang. Meron tayong isang malaki dito at matanda na heritage chicken. Baka naman hindi pa ako nakakain ng heritage chicken na roaster. Ito. Ito na. Ito Brad, oh. Kapal ng tahid. Mas bata ito. Ay, ito yung matanda, oh. Sarap siguro ang kinataan yan. Hindi matandaan, ah. Dahil sabi ng ating pinagbilhan, 2 years na daw yan. Yan yung pinakamatanda. Ito special. Oh, ba't nandito kayo? Meron na kayo doon? Special to. Awayin kayo yan. Pag ito yung ating kinatay, kontento. Ito. Ang kulit nyo. Meron na nga kayo doon. Oh, ito sa'yo. Kulit ng native na ito. Yung bingala, 3 itlog lang. Pagkatapos, hindi na ng itlog. Dahil malapit tayo sa puno ng Gimelina, pagbagsak nandito. Dito naman naiipon. Kain natin yung ating alagang native na baboy. Uy, bakit may ganito? Oh, ang laki. Maya ka na kumain. I-rescue. Tatanggalan muna kita ng pahirap sa buhay mo. Pagkatapos nito, magpapasalamat ka. Okay? Babalik kita dun sa maraming babae, okay? Tirahin mo yung tirahin, ha? Para mga itlog. Grabe yung kahid. Ito, 2 taon na rin to. 2 ito na maranda. Kaya nasa listahan yan. Pag nagganyan tayo, sa 2, malapit sa katotohanan. Bigyan natin ng magic sarap yung ating mga alaga para mas lalong ganahan mangitlog. Diskarte. Huwag kayo maniniwala sa isang galon, isang sachet, 1 galon. Hati-hati lang para bukas to. Ang ating gamit ay egg 1 million. Kailangan matunaw lahat para balanse ang timpla ng magic sarap. Okay. Grabe talaga yung init niyan, no?
Tingnan nyo, nakanganga sila. Ang pinaka-last pagkain ng ating native pig. Ito. Ipa ng palay, kulay at saka grower ang halo nito. So sunod na araw, bibili ako ng mga 3 drum. Ang tawagin dito sa amin, Australia. Malaki yung dahon. Marami ito sa paikot sa aking lupa. Malaking tipid ho yun para sa ating pagkain ng ating alagang baboy. Ready to serve na ito. Dito yung iba. Alam nyo yung nangyari mga kaparmers, parang naging nanay yung black pig natin. Hindi pa nga nanganganak, meron na siyang mga anak. Ang kagandahan, hindi niya inaawa yung maliliit, yung mga bagong salta. Kasi kung inaawa yan, sigurado nasa labas yan. Ang aming plano ni Brad, tatalian yung liig, itatali muna sa gilid ng kawayan. Tapos yung mga maliliit, yung 6 na yan, sila yung nandito sa loob. Ayos kayo dahil na lapit-lapit na ang pag-lechon. Joke lang. Pinaparami pa. Merong 4 na babae dito at 2 lalaki. Yung lalaki, alam nyo na yan. Lechon de leche yan. Yung 4 na babae, gagawing inahin. Magiging 5. Kasi babae ito. Ito yung kwento mga kaparmers. Hindi pa nga nakakarating sa bahay kasi kanina nagkwento ako kay Mrs. na medyo marami tayong ma-harvest. Marami tayong itlog. Meron pang itlog kahapon na na-harvest na hinihalo dito. Alam mo ang ginawa ni Mrs. Nag-post sa kanyang Facebook. Ayun. Binili. Sinubukan niya mag-post. Binili 4 na didelibera natin sa brown egg. Ang mangyayari, yung 2 reject at 2 sobra, yun yung aming breakfast bukas. Hati-hati lang kami. Yung 3, 10-10 yung order. Okay na rin yan na nabenta, diba? Kaysa naman matingga sa bahay. Pag palagi naman tayong itlog, baka mga moy itlog na lang tayo.
Kaya ang gagawin ko dito, paglabas ko dito sa ating triangle house, diretso na ako sa pag-deliver. Pipick upin ko si Mrs. Pero malapit lang naman doon sa flower shop yung mga nag-order. Merong isa medyo malayo ng konti. Maganda sana kung meron tayong plastic. Marami sa online na bibili yung may takip. Kaso magmamahal na naman. Kadagdag na naman ang presyo. Kahit sticker na lang, lagyan natin ng sticker para mas presentable. Yung itlog mga kaparmers, hindi kaliitan ha, malalaki. Yan o. Sa akin na. Yan yung ating i-deliver. Ito naman para sa atin. Siyempre. Pangtawid gutom na rin to. Maganda yan. Merong partner na corn beef sa umaga. Ay, mahulog pa. Babasag pa yung sa atin. So, paano mga farmers? Ito muna ay magpapaalam. Ayun yung mga pangyayari sa araw na ito. Trabaho sa flower shop, trabaho dito sa ating munting farm. Nakakapagod, pero nag-i-enjoy naman tayo. Para sa mga kaparmers natin na bago pa lang napadaan sa YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong at kami po ay magpapasalamat. Thank you and God bless.